Hi guys, good day. Welcome to Lakbay Tropico, and this is going to be my first vlog dito sa ating YouTube channel. I hope na masuportahan niyo ako all throughout para maging successful po ang ating pag-vlog at para ma-share ko po sa inyo yung mga camping sites sa ating mapupuntahan at iba't ibang lugar, hindi lang mga campsites, mga tourist destinations or historical destinations, historical sites, napasyalan, ganyan. Magsama-sama po tayo. But today, dahil nga holiday, pupunta tayo sa Camp Sitio Tangal. Actually guys, merong event doon sila Boy First Time. Isa yun actually sa aking mga idol dito sa pagka-camping kasi siya talaga yung una kong napanood dito sa YouTube bago ako nagkaroon ng hilig sa pagka-camping. So kumbaga influensya niya yun. Ngayon, nag-register ako. Supposedly pala, nag-register ako nung kanilang first timer camp 3 or season 3. Kaso hindi ako napayagan mag-leave sa work. Sayang, so hindi ako nakasama. Pero since may time naman tayo ngayon dahil nga sa holiday, itong undas, at meron tayong additional 2 days leave. So itatry kong puntahan nyo mag-isa. Hopefully meron tayong kapitbahay doon. So samahan nyo ako guys, experience natin kung anong meron sa Camp Sitio Tangal at sana'y mag-enjoy tayo. See you later. Ayan nga guys, dahil nga sobrang aga natin kasi supposedly delete ako nung RFID kasi di ba isa na lang ang RFID na pwede nating gamitin for both SLEX and NLEX. Kaya lang nakalagpas ako dun sa may Paso de Blas, so hindi ko napuntahan yung mag-aayos supposedly nung RFID natin. So no choice, maglo-load na lang tayo ulit sa ating easy trip, but magpapalipas muna tayo ng madaling araw dito sa, hindi ko alam guys yung lugar na to. Ito yung unang gas station dito sa NLEX after ng Paso de Blas. So ayan, may Starbucks dito, may Petron. Ayan, so dito tayo magpapalipas muna ng madaling araw. So siguro alas tayo dito ng mga 3, 4 ganyan para guys, nasa Subic na ako ngayon. Kung dadaan kayo dito guys kahit madaling araw, mag-iingat kayo kasi may mga on duty pa rin ng mga traffic enforcers. Kaya sundin natin yung mahigpit na traffic rules and regulations ng Subic Port. Yun lang, update ulit later. Subic guys, power nap lang ako, mahirap na, baka bigla ako makatulog sa daan, pero 2 hours na lang. Saka pag dumating ako ngayon ng maaga doon, parang ako yata sa aga, pero hindi kasi namin napag-usapan sa Facebook kung pwedeng mag-early in o kailangan katulad sa iba 2 PM ang check-in time. So kung lalarga na ako ngayon, darating ako doon ng 7 AM, sobrang aga. So yun, power nap muna tayo bago pumunta. Let's go. So guys, almost malapit na tayo. Sabi dito sa Google Map, 15 minutes na lang. Hindi ko lang nakuha ng video, pero galing doon sa Botolan Road, pag kaliwa, may makikita kayong signage ng Magalawa Island. So yun ang pinaka-signage based sa sinusundan nating mapa. So pagpasok nun, eto na yung magiging itsura ng daan. So asfaltado naman so far. So 17 minutes
tingnan natin kung hanggang saan tong asfalto. Let's go. Ayan, so after a few meters, naging sementado na lang siya, hindi na asfaltado. Pero still okay, at least sementado siya, di ba? This reminds me of yung kalsada nung pumunta ako dun sa Burawan, sa Quezon. Ayan. So, 14 minutes more. Maayos pa so far ang kalsada. Hinahanap ko actually yung kalsadang nadaanan nila Boy Pinoon, parang naligaw sila. Hindi ko sure kung ito yon or baka iba yung itsura eh. So baka sa ibang entrance sila pinadaan. Okay. Ayan guys, ang unang signage, CST Camp Sitio Tangal. Buti na lang may nilagay na ganyan. Actually yan yung mga nilagay nila Boy P para sa first time camp na hindi natin napuntahan. At least nakakatulong siya sa mga baguhan na pupunta. So let's go, diretso daw dito. Okay guys, so after nung signage na yon, madadaanan nyo na agad tong rough road. Pero sa tabi niya makikita nyo yung bagong gawang solar plant, yung solar power plantation pala. Ang galing, ang lawak, ilang hektarya kaya tong solar power plantation na to. Yan, lawak ko. Okay, so update sa road. Small portion lang pala ng kalsada yung rough road na yon. So eto, malapit na tayo dun sa Sitio Tangal, Camp Sitio Tangal. Sementado ulit yung kalsada nila. Yan. So yan, 6 minutes na lang, nandun na tayo. Okay, excited. Okay, so meron ulit rough road. So siguro, feeling ko lang, since 5 minutes away na lang tayo, baka itong rough road na to tuloy na to hanggang dun sa campsite. Ayan guys, sabi ni Google Map, left. Ayan na siya, CST. We are here guys. See, yan. Maganda na merong signages na ganun para hindi na maliligaw yung mga first time na pupunta dito sa Camp Sitio Tangal katulad ko. Meron pang signage ulit oh. Camp Sitio Tangal. Thank you Lord sa magandang weather. Ayan, may nakikita akong isa pang signage. Ayan, pakanan naman daw. Good morning po. Pwede po magtanong. Ay. Yung kausap ko kasi sa Facebook, si Jo daw yung hanapin ko. Apo. Okay. Doon. Diretso lang. Okay, sige po. Salamat po. Okay. Thank you. So marami na daw doon naliligo. So ibig sabihin, marami nang nauna or baka kagabi pa sila nandito. Ayan. Medyo basa dito sa part na to, pero I think normal lang, pero hindi naman mahirap daanan. At nasa tabi ko na yung dagat na may mga bagong tubong bakawan. Pakita ko sa inyo. Wait lang. Paano ba? Ayun guys. Sana makuha ng camera. Ang hirap mag-isa lang. Sana nakikita niyo. So ngayon, ito yung dinadaanan ko. Wow! Dito basa. Bakit kaya? Tapos dun sa unahan tuyong-tuyo.
guys, pag pupunta kayo dito, expect ninyo na magmula dun sa pinagtanungan kong bahay, medyo mahaba-haba pa siya papunta dun sa Camp Sitio Tangal. So ngayon, on the way pa din ako. Mabagal talaga akong tumakbo dahil basang-basa yung kalsada. May mga putik. Pero hindi siya malalim, guys. Basa lang pero hindi siya lumulubog. Tapos ba't ganito yung manibela ko? Para ako nagda-drive ng truck. Update ko kayo guys pag nandun na ako. Okay. So guys, eto na yung entrance. Ayan. Oh. Challenge. Okay. So dito sa entrance na to, mag-aano kayo, ingat. Doble ingat. Pero makikita nyo tong signage na to. Ayan guys. So nandito na tayo sa campsite. So kakatawag ko lang dun sa caretaker. Ang unang gagawin, magpaparegister muna tayo sa kubo daw sa dulo. Kubo na kulay blue after ng CR. Baka dun na. Ang daming campers guys. Hindi ko in-expect na ganito karami. Akala ko wala dahil holiday. Nice. Okay. Hanapin natin yung kulay blue. Yan guys, nakikita nyo ba? May mga kambing pa. Masagasaan ko kayo. Daming camper. Ang lawak ng campsite. Ang ganda. So nandito na tayo guys. Maganda yung nakuha natin pwesto dahil kasi walang masyadong harang dun sa view ng dagat, maliban dun sa dahon. Maraming campers guys. Hindi ko na-expect dahil akala ko undas, pero it's okay. Maganda pa rin yung spot na nakuha natin. So dito pwede tayong umupo. At ayan yung dagat. Low tide siya, pero sobrang ganda ng lugar. Raw camping guys, very peaceful. Camp Sitio Tangal. So nandun yung car natin, set up tayo doon. So ito na nga guys yung final look ng ating bed frame. Ito na siya oh. Ayan. So kita nyo naman, nakatayo na siya, diba? So ayan yung paa. Ayan. So nilagyan na natin ng cover tong ilalim. So mga gamit natin dyan nasa ilalim, tinakpan na lang natin para maganda siyang tignan, hindi masakit sa mata, hindi magulo. So dyan tayo matutulog. Ayan, diba? So foam na yan, triple folds. So yung isang foam na luma sa bahay, ginawa ko, kinat ko siya to 5 feet para magkasya sa frame, tapos kinat ko siya into 3 ulit para foldable siya, diba? So nitutupik ko siya, tapos papataw siya sa gilid, face saver. Yan guys, sana nagustuhan nyo guys at nagkaroon kayo ng idea para sa inyong mga SUV cars or inyong mga van. Ayaw nyong magtanggal kasi naka fold lang yung upuan niya sa ilalim, hindi siya tinanggal. Ayoko yung gawin, kaya ginawa natin ng paraan
nakagawa tayo ng foldable bed frame. Yay! Makikita ko na sa inyo guys yung ating simple setup sa ating car camping dito sa Camp Sitio Tangal. So as you can see, low tide ang tubig sa dagat at medyo kumukulimlim na, kaya nagmadali na rin ako sa paglalagay ng ating tent. So let me show you guys. Ayan guys, very simple lang yung ating ginawang setup at mabilisan lang. So meron tayong tarp and awning sa likod ng sasakyan. Tapos meron tayong table, electric fan. By the way, pinaluto ko yan guys kasi tinamad na ako magluto kanina, gutom na ako. Tapos ating mga gamit pang luto. Ayan yung mga camping pots, butane, stove and gas. Diyan sa loob yung mga coffee for breakfast. Siyempre meron tayong camping chair, ang ating water, mga food, groceries, nandyan. At siyempre, ang pinaka-importante yung ating higaan. Hi guys! Good morning! It's 7 AM. So, maaga akong umalis dun sa campsite kasi unfortunately sobrang dami ng campers today. Actually kahapon pala, November 1. So today is November 2. Tapos okay naman nung nagumpisa ako mag-camp doon. Tapos dumating yung parang hindi ko alam kung 4 na pamilya yung dumating. So nag-tent sila sa tabi ko facing the sea. So hindi talaga may iwasan, may mga kasama silang bata, may mga tito-tita. So nag-inuman sila magdamag. In short, medyo na-compromise yung quiet time. Kaya sa mga pupunta sa mga campsites, nangyayari talaga yung mga ganyang hindi nare-respect yung quiet time. Magbaon kayo ng earplugs guys para hindi kayo may stress. But then again, it was a good camp. Umulan din kahapon, medyo matagal din yun, almost an hour or so. Kaya ending, itong pag-uwi ko ngayon, yung daan, kapag umulan, expect nyo na maputik talaga yung part ng paglapas ng campsite. Ayun, so medyo challenging siya. Lalo may isa dong part na matarik pala. Hindi ko yung napansin nung papunta ako, pero ngayong pauwi na ako, grabe ang tarik pala niya, tapos maputik pa. Mabuti na lang kinaya ng sasakyan, thank God. Ayun, so yun lang siguro yung medyo extra challenge. But raw camping, almost raw camping is very good sa Sitio Tangal, sa Camp Sitio Tangal guys. Ayun, so let's hope na makabalik tayo dito kasi, pero I suggest na pumunta tayo rito ng weekdays para alam mo yon, ma-feel natin yung pagka-camp natin na mas peaceful, mas kalmado. Ayun, kasi kagabi nga daming nagbi-video okay, nagiinuman. Siyempre paglasing na, yung kwentuhan hindi na nila control, yung tawa, yung oras hindi na nila namamalayan.
Siyempre hindi naman para manita tayo at baka mapaaway pa tayo sa mga nakainom. So ayun guys, isa sa mga essentials talaga sa pagka-camp ay earplugs para hindi tayo maistorbo kahit nagaano kaingay yung mga katabi nating campers. Yun lang guys, so till next time, thank you so much sa panonood at sana po ay Turn right onto Pengelingen. ma-share nyo ito sa ating mga viewers na mahilig din sa pagka-camp. Diretso tayo Masinloc, buti nandito rin yung bahay ng aking pinsan, so 30 minutes away lang daw sila from Palawig. Let's go! Thank you guys and see you sa next camp.